Sa mundo ng pag-ibig at mga lihim, may mga kwentong hindi basta-basta na ikukwento. Pero dito, ibabahagi namin sa inyo, Welcome to Filipino Romance Chronicles, ang tahanan ng mga kwentong puno ng pagmamahal, tukso at pagtataksil. Handa na ba kayong sumilip sa isang kwento ng matinding damdamin at hindi mapigilang pagnanasa? Simulan na natin ang kwento. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako si Alan, hindi ko tunay na pangalan. At gusto ko lang ibahagi ang isang lihim na ilang taon ko ng kinimkim. Isa itong kwento ng pagtuklas, pagkalito, at isang gabing hindi ko inakalang mangyayari sa pagitan ng isang tao na parang pamilya ko na. Alam kong hindi ito madaling ikuwento, pero sa wakas, handa na akong ilabas ang bigat na ito. Sana ay pakinggan ninyo hanggang dulo. 18 na ako. Pero hindi pa rin ako tuli. Oo, alam kong nakakahiya. Nakakatawa para sa iba, pero para sa isang binatang tulad ko na galing sa pamilyang sobrang higpit at konserbatibo, ang pagiging di patuli sa edad kong ito ay hindi lang simpleng kahihiyan. Isa itong sikretong bumabalot sa araw-araw kong pagkatao. Tuwing may klase, hindi ako makapunta ng toilet. Baka kasi may makapansin. Kapag may sports activities, palusot lagi ang ginagawa ko. Hindi lang dahil nahihiya ako sa katawan ko, kundi dahil ayokong mapansin at matanong na, Uy, tuli ka na ba? Panglima ako sa magkakapatid. May 2 ate, isang kuya at isang pangalawang bunso. Lahat sila, may kani-kaniyang kwento ng pakikipagsabayan sa mundo. Pero ako ang pinaka-baby ni nanay. Yung tipo ng anak na hanggang huli, siya pa rin ang nasusunod kahit legal age ka na. Sa bahay namin, hindi uso ang privacy. Kahit sa banyo, may nakakapansin. Wala kang pwedeng gawin sa sarili mo nang hindi ka naiisipang pinagmamasdan, lalo na si nanay. Para bang hawak pa rin niya lahat ng desisyon ko. Palagi niya sinasabi, sa ospital ka lang pwedeng magpatuli, at kapag may pera na tayo. Pero taon na ang lumipas, wala pa rin daw pera. Pero nakakabili naman ng kurtina. Nakakapagpa-deliver ng handa tuwing kaarawan ng kapatid ko. Ako lang yata ang palaging hindi pinapansin. Kaya nang may nabalitaan akong libreng tuli sa barangay, yung gamit ang tradisyonal na pukpok, hindi na ako nagdalawang isip. Kaibigan ng kaklase ko ang magpapatuli. May pila raw tuwing umaga. Nagpaiwan ako nang hindi nagpapaalam. Maaga akong pumunta. Nanginginig sa kaba, pero buo ang loob. Ang tagal ko nang gusto to. Gusto kong maramdaman na normal ako. Na hindi ako naiiba. Na hindi ako mapapahiya sa sarili kong katawan. Sa sarili kong pagkalalaki. Pero bago pa man ako tawagin, bago pa man ako makaupo, dumating ang kapatid kong babae. Hinila ako. Pinapauwi ka ni nanay, sabi niya, sabay hawak sa braso ko. Nakita raw ako ng kapitbahay namin at agad nagsumbong. Para bang may krimeng ginawa. Umuwi akong nanliliit. Sinalubong ako ni nanay sa labas ng bahay, palad agad ang humampas sa likod ko. Sinabi ko bang, pwede ka na? Sigaw niya. Gusto mo bang tumanda na walang respeto? Ang mga kapitbahay, nakasilip. Ang mga kapatid ko, walang imik. Ako naman, hindi na nagsalita. Kasi alam ko, wala rin akong laban. Habang umiiyak ako sa labas ng bahay, lumapit si Tita Rose. Kaibigan ni nanay mula pagkabata. Hindi siya related sa amin, pero mas naging malapit pa siya sa akin kesa sa ibang kamag-anak. Madalas niya akong pinapabantayan ng anak niya tuwing may lakad siya. Mabait siya. Yung parang kaya mong takbuhan kahit hindi mo sabihing may problema ka. Oh, Alan, anong nangyari? Tanong niya. Hindi ko na napigilang ilabas lahat. Umiyak ako sa harapan niya habang nagkukuwento. Hindi niya ako pinigilan. Hindi niya ako tinawanan. Tahimik lang siyang nakikinig. Gusto ko lang naman matuli, tita. Ang sabi ko, ayoko na pong mapahiya sa sarili ko. Umiling siya. Hindi ka dapat pinapagalitan dahil dyan. Lalaki ka na. Dapat nga mas suportahan ka. Nag-advise siya. Ganito na lang, Alan. Sa susunod na linggo, may schedule ulit ang barangay. Ako na ang bahala kay nanay mo. At kung ayaw pa rin niya, hihiramin kita. Ako na ang magpapa-ospital sa'yo. Hindi ko inakala na may magsasabi ng ganoon. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang gaan sa dibdib. Merong nakinig sa akin, hindi para kontrahin si nanay, kundi para intindihin kung anong gusto ko. Salamat po, tita. Sabi ko,
Hindi ko alam kung napansin niya, pero noong mga oras na yon, parang may bagong pintong bumukas sa akin. Hindi pa ako tuli. Pero parang may parte ng pagkatao ko ang naumpisahan ng magbago. Makalipas ang ilang araw, muli kaming nagkita ni Tita Rose. Tumawag siya sa bahay para makiusap kung pwede ko raw bantayan ang anak niya. Pupunta raw siya sa Mandaluyong, kukunin ang sahod ng asawa niya. Late na raw ang uwi niya, kaya sinabihan na ako ni nanay na doon na rin ako matulog para hindi na ako magpagabi. Wala akong naramdamang kaba. Sanay na rin naman akong tumulong kay tita, at madalas na rin akong naiiwan sa bahay niya kapag may lakad siya. Pero may kakaibang tahimik sa gabing yon, para bang may hinihintay ang paligid na hindi ko maintindihan. Nang makarating si Tita Rose kinagabihan, may dala siyang merienda, pizza, at Coke. Sorry ha, ang tagal ko. Ang traffic kasi. Sabi niya habang hinuhubad ang sapatos. Binigay niya sa akin ang pagkain, sabay sabi, "Kain ka muna, Alan." Ako naman, tahimik na umupo sa mesa, habang binabantayan ang anak niyang mahimbing nang natutulog. Sabi niya, maliligo lang daw muna siya dahil pakiramdam niya ay malagkit at amoy kalsada na. Tumango lang ako. Kahit sa loob-loob ko, sinundan ng tingin ang kanyang pagpasok sa banyo. Doon ko lang napansing sobrang maganda pa rin siyang tingnan. Paglabas niya ng banyo, doon nagsimula ang kakaiba. Naka-t-shirt siya at medyo maluwag. Wala siyang bra. Halos makita ang kabuuan ng kanyang dibdib. Ang shorts niya, sobrang ikli, parang pantulog lang. At habang nagsusuklay sa harap ng salamin sa sala, naroon ako sa sulok, hindi malaman kung saan titingin. Tumibok ng mabilis ang dibdib para akong binatilyong hindi marunong huminga. Ayokong tumingin, pero para bang hindi ko mapigilan. Habang nakatalikod siya sa akin, nakikita ko kung paano dumadaloy ang tubig sa batok niya. Pababa. Habang sinusuklay niya ang buhok, ang katawan niya ay tila sumasayaw sa dilim. Biglang umiyak si baby. Akmang tatayo ako, pero sabi niya, "Ako na lang. Kumain ka muna para makapahinga ka rin." Lumabas siya ng kwarto habang pinapadede si baby. Umupo siya sa harapan ko, sa mismong mesa kung saan ako nakaupo. Hindi siya tumingin sa akin. Abala siya sa cellphone niya, siguro ka-text ang asawa. Pero ako, hindi ko mapigilang tumingin sa harap niya. Tuwing bumibitaw sa dede ang sanggol, bumubuka ang laylayan ng kanyang t-shirt. May sumisilip na bahagi ng kanyang dibdib na hindi dapat nakikita. Pinilit kong hindi tignan. Pinikit ko ang mga mata ko, uminom ng Coke, pero parang wala akong magawa. Init ang unti-unting gumapang sa akin. Nang minsang bumitaw muli si baby at halos lumabas ang sensitibong bahagi ng dibdib ni tita, hindi ko na napigilan ang pagtingin. Doon ko siya nahuli. O mas tamang sabihin, ako ang nahuli niya. Nagkatinginan kami. Agad niyang inayos ang damit, tumayo at tahimik na pumasok muli sa kwarto ni baby. Wala siyang sinabi, pero para sa akin napakatindi ng katahimikang iyon. Makalipas ang ilang minuto, lumabas siya ulit at nagsabing, "Doon ka na matulog sa kwarto naming mag-asawa." Ako na dito kay baby. Tumango lang ako. Pumasok ako sa silid. Maliit lang ang kwarto, may banig na nakalatag sa sahig, may kurtinang nagtatakip sa pinto. Amoy ko pa rin ang halimuyak niya, pinaghalong lotion at init ng katawan. Nahiga ako, pero hindi ako mapakali. Parang may nangyayari sa loob ng dibdib ko na hindi ko maipaliwanag. Parang may gustong kumawala. Ramdam kong naninigas ang alaga ko. Mainit ang pakiramdam ko, kahit malamig ang electric fan. Dahan-dahan akong humawak sa sarili ko. Hindi ko na napigilan. Pinilit kong palayain ang init na kanina ko pa dinadala. Pero bago pa man ako tuluyang magpalabas, may narinig akong kaluskos. Agad kong itinigil ang ginagawa ko. Tumalikod ako. Nagkunwaring natutulog. Nanginginig ang dibdib ko sa kaba. Maya-maya, narinig ko ang boses ni tita mula sa labas. Mahina. "Alan, natutulog ka na ba?" Si Tita Rose, may hawak na baso ng tubig, at ang ilaw mula sa hallway ay parang spotlight na tumama sa mukha niya. Tumango lang ako. Naupo siya sa gilid ng banig kung saan ako nakahiga. Ramdam ko ang bigat ng katahimikan, pero may kung anong malambot sa kilos niya.
Hindi na siya nagsalita agad. Pinagmasdan niya muna ako. Tahimik lang kaming dalawa sa loob ng kwartong amoy lotion at ang halimuyak ng gabing puno ng hindi inaasahan. Naalala ko nga pala, kamusta na pala yung tungkol sa tuli mo? Tanong niya, habang dahan-dahang nilalapag ang baso sa tabi. Napailing ako ng bahagya. Wala pa rin pong pagbabago. Hindi pa rin daw ready. Tiningnan niya ako, parang may kasamang pag-unawa. Nilalaro mo ba minsan para lumuwag? Napayuko ako, dati po, pero nahuli ako ni ate noon. Sinumbong ako kay nanay. Pinaluhod ako sa asin, pagkatapos ay pinagsabihan ng malakas. Simula noon, hindi na ako naglakas ng loob. Umiling siya, napailing na parang may dinaramdam. Grabe naman si ate mo. Normal lang naman sa lalaki yan. Ewan ko ba, siguro dahil may mga babae kayong kasama sa bahay, kaya ganyan si nanay mo. Pero sa'yo, hindi tama yun. Tumingin siya sa akin, seryoso ang mukha. Gusto mo bang tignan ko? Para masabi ko kung pwede na. Nanlamig ako, para akong biglang nilamon ng kaba. Pero hindi ko rin maipaliwanag kung bakit. Pero dahan-dahan akong tumango. Sige po, kung okay lang. Umupo siya sa tabi ko. Huwag kang kabahan, ha? Ako na bahala. Dahan-dahan kong binaba ang garter ng shorts ko. Tumingin siya sa akin para sa huling kumpirmasyon. Tumango ako ulit. Siya na ang nagbaba ng brief ko. Tila nag-freeze ang oras. Ramdam ko ang init ng hininga ko at naramdaman ko rin ang lalim ng titig niya. Malaki ka rin pala, Alan, sabi niya. May bahagyang ngiti sa mukha niya pero hindi siya tumawa. Seryoso pa rin ang kanyang mga mata. Pero hindi pa talaga pwede. Hindi pa lumalabas ang pinakaulo. Napayuko ako. Pero may pwede akong gawin para makatulong, dagdag niya. Pero pangako, sa atin lang to. Pangako po. At para bang batang naglalaro, nag-shake hands pa kami. Para kaming may pinirmahang lihim. Tumayo siya saglit, binuksan ang drawer sa tabi ng kama. Kumuha siya ng maliit na bote. Binuksan at nilagay ang laman sa palad niya. Medyo malamig ito ha, paalala niya. Huminga ako ng malalim. Naramdaman ko ang una niyang pagdampi. Malamig nga, pero sa loob ng ilang segundo, naging mainit. Mainit sa paraang parang nagsisindi ng bagay sa loob ko. Dahan-dahan niyang ginagalaw ang palad niya sa katawan kong kanina pa naghihintay. Walang tunog kundi ang mahinang tunog ng electric fan at hininga naming pareho. Hindi ako makapaniwala. Si Tita Rose, ang matagal ng kaibigan ng pamilya namin, ang babaeng palaging inaasahan ng nanay ko. Siya ngayon ang humahawak sa pinakapribado kong parte. Hindi ko alam kung ako'y matatakot o magpapakawala. Pero ang katawan ko, sumuko na sa kanya. Nagtagal siya ng ilang minuto. Pakiramdaman mo lang ha. Sabihin mo lang kung parang naiihi ka na. Tumango ako. Hindi ko mabigkas ang kahit anong salita. Para akong lumulutang. Maya-maya, huminto siya. Napapagod na ako. Sabi niya, akala ko ay natapos na ang lahat. Pero bigla siyang tumayo. Inayos ang suot niyang shorts. Tumalikod saglit, saka lumingon muli. Baka gusto mong subukan para mas maramdaman mo. Ano po yon? Tanong ko. Nilapitan niya ako, walang salita. Kinuha ang kamay ko at inilagay sa bewang niya. Inilapit niya ang katawan niya sa akin. Humakbang siya paharap at dahan-dahang umupo sa harap ko. Ramdam ko ang init niya. Dahan-dahan niyang inangat ang laylayan ng kanyang shorts. Lumitaw ang makinis niyang balat. Hindi pa man niya tinatanggal lahat. Ramdam ko na agad ang init mula sa pagitan ng kanyang hita. Wala akong ginawa kundi tignan siya. Huwag kang kikilos, sabi niya. Ako ang bahala. Humiga ako ng maayos. Nanginginig ang dibdib ko sa pagsabay ng kaba at pananabik. Hindi ako makapaniwala sa nangyayari. Dahan-dahan siyang lumapit, hindi nagmamadali, parang sinisigurado ang bawat kilos. Inilapit niya ang katawan niya sa akin at mabagal na ginabayan ang sarili sa ibabaw ko. Wala siyang sinasabi, pero bawat galaw niya ay parang may sinasambit na lihim. Hinawakan niya ang kamay ko at inilapat sa kanyang dibdib. Mainit, malambot, at tila sumasabay sa bilis ng pagtibok ng puso ko. Sa katahimikan ng kwartong iyon, habang umiikot ang electric fan na saksi sa lahat, dahan-dahan niyang iniaayos ang posisyon niya.
Hinawakan niya ako at dahan-dahang ginabayan pababa. Ramdam ko ang init mula sa pagitan ng kanyang mga hita habang unti-unti niya akong isinagad sa kanyang katawan. Hindi ako gumalaw, siya ang gumabay, siya ang nagtakda ng galaw. At sa mga sandaling iyon, tila ako'y nilamon ng isang damdaming hindi ko pa naranasan noon. Hindi lang pagnanasa, kundi isang matinding pagbitaw sa lahat ng hiya at tanong na bumalot sa akin noon. Maya-maya, naramdaman ko na, tita, parang lalabas na. Hayaan mo lang, sabi niya. Yan talaga ang pakiramdam. At doon, sa gitna ng dilim, sa kwarto nilang mag-asawa, naramdaman ko ang unang bugso ng isang karanasang hindi ko malilimutan. Kasabay ng pagbilis ng kanyang paghinga at paggalaw, tuluyan akong nakarating sa isang tuktok na ngayon ko lang naranasan. Pagkatapos, humiga siya sa tabi ko, nakayakap pa rin, walang salita. Walang paliwanag, basta tahimik lang kami pareho habang pinakikinggan ang mahinang tunog ng electric fan na tila nagbabantay sa aming lihim. Pagdilat ng mga mata ko, tanghali na, tila napakabigat ng katawan ko. Hindi lang dahil sa bigat ng pakiramdam, kundi dahil sa mga tanong na gumugulo sa isip ko. Si Tita Rose, wala na sa tabi ko. Walang marka ng naganap, parang isang panaginip lang ang lahat. Paglabas ko ng kwarto, nakita ko siyang nasa kusina. Nakapambahay na ulit, abala sa pagtiklop ng mga damit. Parang walang nangyari. Tinignan ko siya pero hindi siya lumingon. Nakabangon ka na pala, sabi niya, habang binibigay sa akin ng kape. Mainit pa yan. May tinapay sa mesa. Umupo ako. Umupo rin siya sa tapat ko, pero hindi na siya tumingin. Walang kahit anong sulyap. Parang bumalik sa dati ang lahat, maliban sa akin. Kasi hindi na ako katulad noon. Walang makakaalam ha. Biglang sabi niya habang nakatingin sa kape. Kahit kanino, kahit kailan. Tumango ako, pero sa loob ko, may gumuhit na lamig. Parang gusto niyang mawala ang lahat. Biglang tumunog ang cellphone niya. Tiningnan niya ito. Si nanay mo to, sabi niya. Pupunta raw dito mamaya. May kukunin. Nanlaki ang mata ko. Biglang bumilis ang pintig ng dibdib ko. Ha? Anong kukunin? Ewan ko. Basta wag kang magpahalata. Ayusin mo yung mukha mo. Tumango ako. Pumasok ako sa kwarto at naupo sa gilid ng kama. Parang ang lahat ng sigla ko kagabi, ngayon ay napalitan ng kaba. Pagkalipas ng ilang oras, dumating si nanay. Normal lang ang kilos ni Tita Rose. Parang hindi niya ako ginabayan kagabi sa kung anong klaseng pangyayaring hindi ko kailanman inakala. Hindi na rin siya nagbibiro. Tila may pader na biglang naitayo sa pagitan namin. Ako naman, para akong batang hindi alam kung saan lulugar. Yung parang sumugal ka sa larong hindi mo naiintindihan. Parang kahit nanalo ka, hindi mo alam kung bakit may bigat pa rin sa dibdib mo. Kinagabihan, bumalik ako sa parehong kama, parehong silid, parehong kwarto na may amoy pa rin ng lotion at malamig na hangin mula sa electric fan. Pero ngayon, mag-isa na lang ako. Pinikit ko ang mga mata ko. Ngunit imbes na makatulog, binalikan ng isip ko ang bawat galaw niya, bawat salita niya kagabi. Hindi ko alam kung iiyak ako or ngingiti. Kasi sa totoo lang, hindi ko alam kung ako lang ba ang nadala o ako lang ang naniwala. Sa mga oras na yon, mas mabigat pa sa katawan ko ang dalang tanong sa puso ko. Ako lang ba ang may naramdaman? O isa lang akong sandaling kailangan niya para maramdaman niyang siya'y babae pa rin? Ako si Alan at ito ang lihim naming dalawa. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko kung paano maging lalaki. Hindi lang sa katawan, kundi sa damdamin. Pero natutunan ko rin na hindi lahat ng nag-uumpisa sa init ay nagtatapos sa pag-ibig. Minsan, may mga sandaling ibinigay para lang maramdaman mong totoo ka. Pero hindi para ipaglaban, hindi para ulitin. Kung darating ang panahong kailangan mo ring magbitbit ng isang lihim, tandaan mo, hindi lahat ng masarap ay tama. Pero lahat ng tama, mararamdaman mo kung totoo. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Filipino Romance Chronicles. Hey guys! Thanks for watching hanggang dulo. Sana na-enjoy niyo ang kwento natin today.
Kung bitin ka at gusto mo pang makarinig ng mas marami pang kwentong puno ng drama, pag-ibig at lihim, make sure to like, comment at subscribe para updated ka sa mga susunod naming istorya. May gusto ka bang plot twist o kwento na gusto mong marinig? Comment down below. Baka ikaw na ang next inspiration namin. Salamat sa suporta mga ka-FRC. See you in the next story. Stay tuned and take care always.